Yes, good morning. Time check. 7:45 in the morning. Sunday. Araw na Sunday. Good morning ulit. Dito tayo kay Sandong. Hapon, maganda naging harvest niya. Open natin. Good morning mga kasandong. Ito yung aking munting libangan setup. So ngayon, meron siyang 85 volts. Isa. Nasa 79 to, 78 tayo. Charging 14.3. Ito naman, 18.1 amperes. Ayan. Saldong. May tayong blower dito. Hindi natin muna pinix dito kasi maliit yung space. Ayan. Ang ating Samdon and Pony. Ayan. Marami nagtatanong tungkol dito kay Pony. Okay naman siya. Una kasi first time na akong nakagamit ng live Po4 battery. Ayan. Kaya hindi ko alam masyado yung kunat na sinasabi na kung gaano kakunat. Pero para sa akin is okay siya. Nakukunatan na ako sa kanya. Kahit na wala ng araw, tapos ito lang gagamitin mo. Una, hindi ako nakasaksak sa grid or sa NECO. Wala siyang katulong. Basta kami, mas safe kasi yung ganitong setup para sa akin. Kasi nga, siyempre, pagka wala na yung inverter natin, wala na ito. Off na, all lobat na. Tatransfer siya, matic. Pwede mo naman i-manual. Ngayon, pwede mo naman siya i-manual na pag binaba mo kasi ito kasi yung galing dito sa inverter. Aangat yan. Pupunta na siya sa electric provider dito sa amin, NECO. Ayan. So ngayon kasi meron akong 302 watts. Di tatlong electric fan tsaka isang rep na 5 cubic. Ayan, tapos meron tayo ngayong ito, nabit ko kahapon. Dilim. Timer. Ayan. Ito, sinet ko siya ng 4 o'clock ng hapon. Mamamatay na siya. Kakatinunan niya yan kung saan nang pupunta sa NECO o sa grid para i-charge siya yung battery habang may araw. Ganun. Tapos go open siya is 7 in the morning. Pwedeng ganun 7, pero ang akin naman tuwing magigising ako 3 or 4 o'clock, basta may battery ako natira, nukon ko na siya. Nililipat ko na. Hindi ko na hintayin yung 7 o'clock. Hindi na. Ito is 30 amperes. Ito, 220, 30 amperes. Ito kasi 32. 32 kasi mga breaker ko. Sinunod ko lang dito sa output ng inverter na Samdon na 32. Tapos ito, mas nagugustuhan ko tong tack nail nito na ATS kasi mas smooth siya. Hindi siya ganong maingay kasi yung tawag doon, yung isa kasi prak, gumagano. Naiingayan ako. Minsan pagka sa lubong pa, kunyari hindi napatay yung aircon, tapos gusto na namin gamitin yung solar, in-off mo to, gumagano siya. Medyo siyempre malakas yung voltage na nagsasalubong ba. Ibig sabihin na naka-on nito, gumagana yung aircon sa grid kasi lilipat mo sa solar. Oo. Hindi siya mag-pit ba agad yung pinaka-contact point niya, hindi siya mag-lock agad, parang gano'n. Parang gumagano pa siya, may konting spark pa. Hindi ko kaya yun lang. Ito, sa nagtatanong nabanggit ko na. Sabi niya kasi sa comment doon sa post ko na ano daw ito. Parang breaker type din ito. Yun nga lang, pwede mo siyang i-manual. Ito. Pag pinindot mo kasi ito yung ulit ng button. Kung sayang mag-off, sa ngayon, huwag muna.
Basta ganun siya kasi na-testing ko kanina. Naka-load kasi yung pag kasi may load ako na 300 pataas, hindi ko masyadong ginaganon kasi siyempre yung appliances lilipat siya sa grid kasi yun ba? Basta ganun. Ayun, tapos 90% na ako. Nasa 26.8 volts na. Ayan, mga kasandon na no. Yun lang. Basta dito, okay naman ako. Balikan ko lang yung nagtanong sa akin. Para sa akin na okay na ako kay Pony. Una, hindi siya ganun kamahal. Pero ngayon, nagtaas. Kasi 23,200 dito. Dati bili namin. Ngayon, nasa 25 na ata. Mabilis. Mabilis na yung taas niya. Ibig sabihin siguro, alam mo naman yung company. Pag nagugustuhan na yung produkto nila, iaangat na unti-unti. Ito, matagal to dumating. Halos sa 1.5 months bago dumating to. Kaya, siguro pagka kabuelo-buelo pa, bibili pa tayo ng isa para dito sa ilalim natin ilalagay. Kaya naging 2 layer yan. Kasi mga gamit ko, lilipat ko na lang sa ibang toolbox yan. Ayan. Yun lang, mga kasandol na. At good morning sa inyo. Ito, ang libangan. Araw-araw kasi sa umaga, naglagay tayo ng extra pan. Tinali ko na lang dito. Sira ito, ginawa ko. Palit ako ng bushing ng tsaka shafting. Ginawa ko siya muna. Okay na ngayon yan. Tagal na tong electric pan ito. Galing pa ng Dubai yan. Nagamit pa ng anak ko sa CLSU, yung panganay ko. Ngayon, buo pa rin. Yun lang. Yun lang update. Sa 3 kilowatt, okay. Sa mga magbubuo, yung magbibuild ka ng 1 kilowatt, marami akong nakikitang naka-for sale sa Sandon sa group. Para sa akin talaga, kung susubok pa lang kayo kahit di kayo ganong marunong paano, huwag na kayo mag-kilowatt. Kahit sabihin nyo na paano yun lang kakasya yung pera. Hindi, ipunin nyo po. Kasi pagka nasubukan nyo na, doon nyo maiisip na dapat pala 3. Para sa akin dapat meron kang pinakamaba. Depende sa bahay. No? Kung malit lang bahay mo, na may electric pan ka lang, sabi mo ng 3. Wala ka naman rep, walang TV. Pero siyempre, bibili ka ng rice cooker balang araw. Mag 2 kilowatt ka pataas. So, kung kaya mo 3 ka agad. Huwag ka na mag 2. Ito kasi may balak ako dito. Sa ngayon kasi pagka ayokong persahin tong si 3 kilowatt ko, balak ko siyang dagdagan ng isang 2 kilowatt. Balak ko siyang dagdagan. Wala na. Bali magiging breaker. Controller, same. Yan din. Ibili lang ako ng 2 kilowatt lang na upgrade. Ipa-plus ko lang kasi bubukod ko lang yung isang aircon namin. Yun ang, kasi ang lakas. 1 kilowatt, 1 horsepower. Malakas siya. Halos nagre-range siya ng 900 watts. So, pag pinaandar namin, nahihitit ito eh. Talagang pag sumabay pa isa 1.5, ay yung 0.5. Yun, kaya bala ko sana. Yun, dahil dito ko ilalagay siguro. Dito sa side nito. Bala kong yun, isa pa. Isang 2 kilowatt man lang. I-separate ko siya ng bukod. At least yun, ang breaker lang nun, output lang naman. Yun lang. Isang breaker lang siya ng output. Pero same battery. Same controller. Yun lang. Ibubukod ko lang yung isang aircon nga namin para ito, kasi mapuwersa to. Kasi na-obserbahan ko na siyempre, una, mag-iinit. Siyempre, steel ito eh. Mag-iinit siya talaga. Ito. Marami siyang pan para sigurado. Siyempre yung pan nakakabawas din ng power na naman. Kaya kaysa ika nga persahin ko kasi pinakamalaki ko lang na naging load nito is nasa 2,100. Parang gano'n 2,000, 2,100. Parang gusto ko hanggang doon lang. Kasi wala siyang, mainit dito sa amin kasi.
yung ventilation niya. Ano, low-load na siya. Tapos pinupuno niya yung ano kasi mataas pa. Wala namang ganong load kasi rep pa lang. Mamaya papaanda rin yung aircon yan. Kasi maaga pa naman. Hindi naman ganong kainit. Malamig kagabi. Yun lang mga kasando na no. Time check ulit. 7:55. Nasa ako na pala. Mag-11 minutes sa pala itong aking simpleng tutorial. Yun lang. Sa mga gusto lang makaalam ano. Yun lang bali ito. Ito yung ating isa pang binubuo. Ayan. Ito naman bala ko dito isang 3 kilowatt. Kahit na kwan lang siguro dito. Gagamit tayo ng ibang inverter. Kahit flow watt. May nakita kasi ko. Pure sine wave din siya. Ayan. Try natin. Ito. Kung 3 kilowatt itong mabubuo dito, ito na yun. Idadagdag ko na lang dito sa akin. Pero magiging ko na lang siya. Siguro, separate ko na lang. May battery din. Kasi isang set din siya. Isang battery lang tapos 2 panel o 3 na 550 ang ilalagay ko rito. Dito, 550. Or kung meron 2 730 na 3 kilowatt para bali kaysa mag-build ako ng isang walang sana naisip ko nun dapat pala nagkuha ako. Nag-build ako ng mas malaki kunyari 48 volts 5 kilowatt kaysa ibenta ko to. So nanghihinayang din ako sa pagkagawa ko. Una talagang inayos ko siya. Kaya naisip ko na lang kaysa ibenta ko siya kukon ko na lang ito. Ipoporsel ko rin to pero kung di mabenta dito lang siya. Magiging 3 kilowatt ang mabubuo ko. Ayan. Tapos itong linyada dito sa bahay na inupahan namin. Siguro gagawin ko na lang na kwanto. I-separate ko. Kunyari yung isang aircon tsaka isang rep dito lang siya mag-isa. Ayan. Tapos the rest dito na gano'n. Yun ang bala ko. Dalawang nga siya dalawang option kung dagdag inverter na 2 kilowatt okay lang rin kasi at least yun breaker lang ng AC output ang kailangan mo. Tapos kukonek mo na siya sa baterya, doon na siya kukuha. Mas mura yun. Kaso ito naman kasi okay din naman to kung mabubuo siya ng isang set. Bakit? Kasi in case na may makagusto pwede siyang ibenta. Yun lang naman. Sige mga kasando no. 13 minutes na pala itong aking kwento. Okay, bye. Happy Sunday. May 31 nata ngayon. Okay. Good morning.